Minsan ba, naisip niyo kung bakit tayo patuloy na pinagpapaalala ng Diyos kahit na hindi naman tayo perpekto? Bakit sa kabila ng ating pagkakamali, patuloy pa rin tayong nakakatanggap ng biyaya? Kung iisipin natin, hindi ba't may mga pagkakataon sa buhay natin kung saan nakakaramdam tayo na hindi natin kayang paliwanag ang kabutihan ng Diyos? Yung mga sandaling akala natin wala nang pag-asa, pero biglang may dumating na sagot sa ating panalangin. O kaya naman, may mga pagkakamali tayong nagawa, pero sa halip na parusa, kapatawaran ang ibinigay sa atin. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos. Ang kanyang biyaya at ang kanyang habag. Grace is when God gives us good things we don't deserve. Ang biyaya ay mga bagay na hindi natin pinaghirapan, hindi natin kayang kitain, pero ibinigay sa atin ng Diyos. Balikan natin ang kasaysayan ng mga Israelita sa unang pagbasa. Kung tutuusin, paulit-ulit silang lumalayo sa Diyos. Matitigas ang kanilang ulo. Madalas silang magreklamo at hindi nila lubos na pinahalagaan ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Pero paano sila tinrato ng Panginoon? Ginawa ng Diyos ang imposible. Hinati ang dagat at sila ay ligtas na tumawid mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan. Sa gitna ng disyerto, kahit wala silang tubig, nagpaagos siya ng tubig mula sa isang bato. Pinakain sila ng Diyos ng mana mula sa langit at sa huli, dinala sila ng Diyos sa lupaing ipinangako niya sa kanila. Lahat ito, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil mabuti ang Diyos. At hindi ba ganito rin ang kwento natin? Ilang beses tayong nagkamali, ilang beses tayong nagkulang, pero nandito pa rin tayo. Buhay, lumalaban, at patuloy na nakatatanggap ng biyaya. Kung iisipin natin, maraming beses na tayong sinustentuhan ng Diyos sa mga panahong pakiramdam natin wala na tayong mahawakan. O baka iniisip mo, kasi pinaghirapan ko naman ito. Deserve ko ito. Pero sa totoo lang, lahat ng mayroon tayo, pamilya, kalusugan, kakayahan, oportunidad, lahat ng ito galing sa Diyos. Hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos. Mercy is when God spares us from bad things we deserve. Kung ang biyaya ng Diyos ay ang mga mabubuting bagay na hindi natin karapat-dapat tanggapin dahil sa ating mga kasalanan, ang habag naman ng Diyos ay ang hindi niya pagbibigay sa atin ng kaparusahan na dapat sana ay para sa atin. Isipin natin ang babaeng nahuli sa pangangalo niya sa ating ebanghelyo. Ayon sa batas ni Moises, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Wala siyang lusot. Malinaw ang kasalanan niya. At sa harap niya, maraming tao ang naghihintay ng desisyon ni Jesus. Pero ano ang ginawa ni Jesus? Hindi siya nagpadala sa galit ng tao. Sa halip sinabi niya, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Natahimik ang lahat. Isa-isang umalis ang mga tao. Una, ang mga matatanda. At ang babaeng nasa harap ni Jesus, hindi siya hinatulan. Sa halip, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Kung iisipin natin, hindi ba ganito rin tayo? Maraming beses na dapat tayong nahatulan dahil sa ating mga kasalanan. Maraming beses na tayong dapat nagdusa sa ating sariling pagkakamali. Pero sa habag ng Diyos, hindi niya tayo pinarusahan. Pinatawad niya tayo. At hindi lang tayo basta pinatawad, kundi binigyan niya tayo ng panibagong simula. Kaya kung hahanapin natin ang biyaya at habag ng Diyos sa ating buhay, makikita natin ito kahit saan. Sa bawat pagising natin sa umaga, biyaya.
Sa bawat pagkakamali natin pero patuloy tayong pinapatawad, habag. Sa mga panahong hindi natin alam kung paano tayo makakaahon pero may dumating na sagot, yan ay isang biyaya. Sa mga pagkakataong dapat ay naparusahan tayo pero sa halip binigyan tayo ng pagkakataong magbago, yan ay isang malaking habag mula sa Diyos. Sabi nga ni Pope Francis, "The name of God is mercy." Napakaganda, hindi ba? Ang pangalan ng Diyos ay habag. Madalas gusto natin ng hustisya. Gusto natin ng katarungan. Pero ang puso ng Diyos ay laging may puwang para sa awa at habag. At bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawag din tayong maging daluyan ng kanyang biyaya at habag. Paano natin maisasabuhay ang biyaya at habag ng Diyos? Ngayong alam natin kung paano tayo pinagpapala ng Diyos, paano naman tayo magpapakita ng biyaya at habag sa iba? Una, maging mapagpasalamat. Hindi natin deserve ang lahat ng meron tayo, pero ibinigay ng Diyos. Kaya sa halip na magreklamo sa kulang, magpasalamat tayo sa biyaya. Pangalawa, matutong magpatawad. Kung tayo nga ay patuloy na pinapatawad ng Diyos, sino tayo para hindi magpatawad sa iba? At panghuli, maging instrumento ng habag. Sa halip na mabilis humusga, subukan nating unawain ang pinagdadaanan ng iba. Sa halip na magbatigas, piliin nating magpakita ng pagmamahal. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang dapat manatili sa atin, dapat din natin itong ipasa sa iba. Grace is when God gives us good things we don't deserve. Mercy is when God spares us from bad things we deserve. At ang bawat pagpapala na natatanggap natin, maliit man o malaki, ay parehong biyaya at habag ng Diyos. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng pagdududa o panghihina ng loob, tandaan mo ito. Mahal ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos. At ang tanong, paano mo isasabuhay ang biyaya at habag na ito sa buhay mo at sa buhay ng iba? Pagnilayan natin ito at higit sa lahat, ipamuhay natin ito.